Magandang umaga, mga igan, nahuli ka ang pagnanakaw ng side mirror sa Quezon City kamakailan. Bukod dyan, isa pang kotseng ninakawan din na magkabilang side mirror naman habang nakaparada sa Maynila. Darito ang report ni Tricia Zafra. Kuha ang CCTV na ito gabi ng Biyernes Santo sa Quezon City. Makikita ang isang lalaki na tila may kinuha ng mabilis sa gilid ng isang kotse. Yun pala ang kinuha sa loob ng ilang segundo, side mirror. Nitong madaling araw ng linggo ng pagkabuhay naman, ninakaw ang magkabilang side mirror ng kotseng ito sa Santa Mesa, Maynila habang nakaparada sa gilid ng kalsada. Laking gulat nga raw ng biktimang si Dennis Datu nang datnan niyang ganito na ang kotse kahapon matapos ang ilang araw na pananatili sa Aurora Province. Ipinakisuyo lang daw niyang iparada ang kanyang kotse malapit sa bahay ng kaibigan dahil mawawala nga siya ng ilang araw. Lalo na itong Holy Week, sinabi nila zero crime. Pero may nangyari naman to, Easter Sunday pa. Tinangka rin daw kunin ang side mirror ng katabi ng kanyang kotse dahil sa mga nakitang tungkab sa side mirror guard pero bigo ang mga kawatan. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan itong nakawan ng side mirror. Sa kuha ng CCTV na ito kamakailan, makikita ang dalawang lalaking bumaba sa isang kotse at tumabi sa nakaparada pang isang kotse. Tila sumilip pa sila sa gate saka inumpisahang kalikutin ang side mirror pero bigo silang makuha ito. Ayon sa mga barangay tanod, halos linggo-linggong may nabibiktima ng ganitong modus. Hindi lang pala dito sa Maynila, maging sa Quezon City, talagang marami nang nangyayaring ganyan. Lalo na dito, itong eryang to, ang lapit lang sa Banawe. Yung comment niya sa Facebook na pinost ko, yung mga comment ng mga tao, puntahan ko lang daw sa Banawe, makikita ko daw. Talagang alam na ng mga tao na talagang Banawe lang ito dinadala. Karaniwan, puro bata eh. Bata talaga. Mga minor de edad. Oo, ang bilis lang na yung tumira ng side mirror. Sa ngayon, dinadalasan daw ng mga barangay tanod ang pagpapatrolya para mahuli ang mga kawatan. Para sa unang balita, Tricia Zafra, reporting.